Kumusta mga ka-DC? Maraming salamat sa inyo ha. Nakakatuwa yung mga comment nyo sa nagdaang upload natin. Salamat sa suporta nyo ha. Buti naman at nagustuhan nyo. Asahan yung patuloy ko pa rin kayong bibigyan ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Oh, paki-like, comment, share at subscribe din ha. Malaking bagay yan para sa channel natin. Ang galing nyo ha. Nakikilala nyo pa pala si Tom Sawyer? Ngayon naman, siya. Siya ang isa-sample ko sa inyo. Isa rin siya sa mga naging markadong karakter ko bilang professional voice actor. I'm sure marami sa inyo nakakakilala rin sa kanya. Hoy, Nobita! Alam mo bang mayaman kami? Kayang-kaya kong bilhin lahat ng laruan dito. Pero hindi kita pahihiramin. Oh, siguradong kilala nyo siya. I-comment nyo nga. O, teka, bago pa umaba ito, simulan na natin ang kwento. Anak, sigurado ka bang makakapunta ka sa binyag mamaya? Akala ko may overtime ka pa sa talyer. Baka mamaya hinihintay ka ng kumpare mo tapos hindi ka pala sisipot. Huwag ka magalala at makakapunta ako, ma. Maaga akong umuwi ngayon kasi konti lang ang nagpapagawa sa shop. Tsaka gusto ko na rin naman makita yung inaanak ko. Matagal na rin nung huli ko nakita yun. At may gusto rin sana akong ipakilala sa inyo mamaya. Nako, mukhang seryoso na ipapakilala mo ah. Kanina ka pa nakangiti habang nagbibihis eh. Baka naman babae na yan. Tignan mo yung mama mo. Kanina pa excited kahit hindi pa namin alam kung sino. Ay nako, syempre excited ako. Hindi naman sa nakikialam ako sa buhay mo ha. Pero tumatanda ka na rin, Edwin. Ang gusto lang naman namin ng papa mo, mapunta ka sa matinong babae. Yung marunong makisama at hindi sakit sa ulo. Ma, huwag ka munang advance mag-isip. Basta mamaya makikilala nyo rin siya. Mabait naman yun tsaka simple lang. Kaya nga gusto ko na kayong ipakilala agad habang maaga pa. Simpleng pamilya lamang ang pamilya ni na Grace at Lito. Kilala silang mag-asawa na masipag at maayos makitungo sa kapwa. Si Lito, isang dating driver ng tricycle habang si Grace naman, tumutulong sa maliit nilang karinderya sa tapat ng bahay. Hindi man marangya ang buhay nila, sapat naman yun para mapagtapos nila ng pag-aaral ang nag-iisa nilang anak na si Edwin. Kaya nang sabihin nitong may ipakikilalang babae ito sa kanila, lihim na natuwa ang mag-asawa. Pagkatapos ng binyag, diretso agad sila sa reception. At doon na ipinakilala ni Edwin ang mga magulang niya kay Karen. Edwin, nakakahiya naman. Hindi mo man lang sinabi agad na kasama pala ang buong pamilya mo. Akala ko tayong dalawa lang ang pupunta dito sa binyag. Hindi tuloy ako nakapaganda ng maayos. Ano ka ba? Relax ka lang. Kanina ka pa kinakabahan eh. Hindi naman matapobre sila mama at papa, no? Mas gusto nga nila yung simpleng tao kaysa yung sobrang arte. Tsaka gusto ka na rin talaga nilang makilala. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Ang iniisip ko lang si Mama. Alam mo naman yon. Minsan kung ano-ano na lang ang sinasabi sa tao kahit bagong kilala pa lang. Baka mamaya may masabi siyang nakakahiya. Hindi naman siguro. Tsaka saglit lang naman tayo dito pagkatapos uuwi na rin tayo agad. Karen, bakit ka nandito? Kanina pa kita hinahanap ah. Halika nga't ipakilala mo naman sa akin yung pamilya ng boyfriend mo. Tingnan natin kung bagay ba talaga kayo. Paglapit pa lamang ni Aling Berta, agad nang napansin ni Lito at Grace ang kakaibang dating nito. Makapalang make-up at punong-puno ng alahas sa magkabilang braso. Mula ulo hanggang paa, halatang pinaghandaan nito ang pagpunta sa binyag. Hindi nila alam na kakilala rin pala nito ang lola ng batang bininyagan, habang si Karen, simple at mainhin lamang. Ang kanyang ina naman, tila laging gustong mapansin ng mga tao sa paligid. Nakangiti ito habang nakikipagkamay ngunit may kakaibang paraan ng pagtingin na parang sinusukat agad ang estado ng buhay ng kaharap niya. Ay, kayo pala yung pamilya ni Edwin. Nako, ang dami ko nang naririnig tungkol sa inyo kay Karen. Buti naman at mukhang responsable ang anak nyo. Nako, oo naman. Pinilit naming mapalaki ng maayos si Edwin. Mabait naman yung anak nyo. Halatang disiplinado at marunong rumespeto.
Tsaka masaya rin kami na mukhang maayos kasama si Karen. Tahimik lang pero marunong makisama. Ngayon na nga lang namin ulit nakitang mas ganadong lumabas yung anak namin eh. Mukhang masyadong na-inlove tong anak namin. Papa naman eh. Ay nako Edwin, ganyan talaga mga magulang. Tsaka syempre, iniisip din namin kung may mararating ba yung relasyon nyo. Mahirap na sa panahon ngayon ha. Hindi pwedeng puro love-love lang. Dapat marunong ding dumiskarte sa buhay. Bahagyang nagkatinginan sina Lito at Grace matapos marinig ang sinabi ni Aling Berta. Hindi naman masama ang tono nito, ngunit may kung anong ibig sabihin sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa pera at diskarte. Gayunpaman, pinili pa rin nilang maging magalang lalo't unang pagkikita pa lamang nila. Maya-maya pa, nagsimula ng mamigay ng souvenir sa mga bisita. Isa-isang mga itong kumuha ng mini lampshade na may nakadikit na pangalan ng bata. Habang nakatingin si Grace sa hawak niyang souvenir, biglang lumapit si Aling Berta dala ang sarili nitong natanggap. Grace, eto na lang oh. Dalawa na kasi ang lampshade ko sa bahay, saka hindi ko naman magagamit yan. Sayang lang kung itatambak ko pa. Ikaw na lang ang mag-uwi para may dagdag dekorasyon kayo sa sala nyo. Nako, nakakahiya naman. Okay lang ba talaga? Tsaka, souvenir yan ng binyag. Baka gusto nyo pong itabi. Ay nako, hindi ako mahilig sa ganyan. Tsaka, mas bagay yan sa bahay nyo. Kunin mo na para hindi masayang. Nakakaya naman kung tatanggihan mo pa ako. Mama, wag mo nang pilitin si Tita Grace. Ay nako, ikaw talaga Karen. Nagbibigay na nga ako ng maayos tapos kung ano-ano pang iniisip mo. Grace, kunin mo na to. Napilitan si Grace na tanggapin ang mini lampshade habang nakangiti ng alanganin. Maya-maya pa, sabay-sabay na silang naupo sa isang mahabang mesa para kumain. Habang abala si Lito at Edwin sa pakikipagkwentuhan sa ibang ninong, bahagyang lumapit si Aling Berta kay Grace sa kamarahang bumulong dito habang nakangiti. Grace, 300 na lang pala yung lampshade na yan ha. Kahit hindi mo nadagdagan, pang-load ko lang sana kasi paubos na ang data ko eh. Nahihiya nga sana ako maningil kaso sayang din kasi. Sa akin kasi yan eh. Ha? Akala ko ba bigay mo sa akin to? Kaya ako tinanggap kasi sabi mo, hindi mo naman gagamitin. Eh syempre sa'yo na talaga yan. Binibigay ko naman talaga. Kaso alam mo naman ngayon, mahal na lahat. Kahit pang-load mahirap na kitain. Tsaka imported daw yung souvenir sabi nung kumari ko. Ganun ba? Sige, teka lang. Kahit mamaya mo na ibigay. Basta wag mo lang kalimutan ha. Halos hindi makapagsalita si Grace habang dahan-dahang kumukuha ng pera sa pitaka niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa nangyari. Unang beses niyang maka-encounter ng taong namimilit magbigay ng souvenir, saka maniningil kapag hindi na makatanggi ang tumanggap. Nang mapansin ni Lito ang alanganing mukha ng asawa niya, agad itong lumapit para tanungin kung anong nangyari, subalit ngumiti lamang si Grace at sinabing wala lang yun. Ayaw niyang magkaroon agad ng gulo sa unang pagkikita pa lamang nila ng pamilya ng kasintahan ng anak nila. Kinahapunan, habang pauwi na sina Lito at Grace kasama si Edwin, hindi pa rin mawala sa isip ni Grace ang nangyari sa binyag. Paminsan-minsan, napapailing ito habang hawak ang mini lampshade sa kandungan niya. Samantalang si Edwin naman, tahimik lamang habang nagmamaneho ng tricycle nila dahil halata niyang may gustong sabihin ng mga magulang niya, ngunit parehong nagpipigil. Grace, kanina ka pa parang may iniisip. Simula nung umalis tayo dun sa binyag, hindi ka na halos nagsasalita dyan. May nangyari ba habang nakikipagkwentuhan ako kila kumpare? Wala naman. Medyo nagulat lang talaga ako sa nanay ni Karen. Akala ko nung una, palabiro lang pero yung souvenir na binigay sa akin, siningil niya ako. Ano? Siningil, ma? Bakit naman? Akala ko kusa niyang binigay sa'yo yun. Yun nga rin ang akala ko. Pag upo namin, saka bumulong na 300 na lang daw para may pang-load siya. Hindi na nga ako nakatanggi kasi
Nakakahiya sa dami ng tao. Nako, kung ganyan pa lang sa unang pagkikita, medyo kakaiba na talaga ang ugali nun. Pero hayaan mo na muna. Baka naman talagang ganun lang siya magsalita. Pasensya na ma, hindi ko rin kasi alam minsan ng ugali ni Tita Berta eh. Kahit si Karen, nahihiya rin kapag nagsisimula na yung nanay niya sa mga ganyang usapan. Tahimik na natanaw ni Grace ang papalubog na araw habang yakap pa rin ang mini lampshade sa kandungan niya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maganda tungkol kay Aling Berta. Sa tagal na nilang mag-asawa ni Lito, marami na silang nakilalang tao ngunit ngayon lang siya nakakita ng taong kahit simpleng souvenir sa binyag na gawang pagkakitaan. At hindi niya pa alam na yun pa lamang ang simula ng mas marami pang bagay na magpapakita kung gaano kagahaman sa pera ang magiging balai nila balang araw. Nang mga sumunod na araw, Ma, pupunta sana ako kina Karen mamaya pagkatapos ko sa shop. Sabi niya kasi birthday daw ng mama niya ngayon eh. At gusto raw tayong papuntahin kahit saglit lang. Baka gusto niyo ring sumama ni Papa para makilala niyo pa sila na mabuti. Nako, nakakahiya naman kung bigla tayong pupunta. Baka mamaya, pampamilya lang pala nila yon tapos makikisingit pa tayo. Tsaka, baka abala lang tayo sa kanila. Hayaan mo na, Grace. Kung inimbitahan naman tayo, ibig sabihin, gusto rin tayong makilala ng pamilya ng babae. Tsaka, para makita na rin natin kung paano talaga sila makitungo. Yun nga rin po ang sabi ni Karen eh. Nahihiya raw siya sa nangyari nung binyag kasi alam niyang medyo kakaiba magsalita yung mama niya minsan. Pero mabait naman daw talaga yon kapag nakilala ng mabuti. Sana nga anak, kasi sa totoo lang hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung lampshade na yon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis kapag naaalala ko. 2 linggo na ang lumipas matapos ang binyag. Subalit paminsan-minsan, napapagkwentuhan pa rin ni na Grace at Lito ang unang pagkikita nila ni Aling Berta. Hindi naman sila galit dito. Ngunit hindi rin mawala sa isip nila ang kakaibang ugali ng babae pagdating sa pera. Ganun pa man, pinili pa rin nilang maging bukas ang isip alang-alang kay Edwin at Karen. Kitang-kita naman kasi nila kung gaano kasaya ang anak nila kapag kasama ang dalaga. Kaya nang imbitahan sila nito sa simpleng salo-salo sa bahay ni na Karen, pumayag na rin silang sumama. Tita Grace, salamat at pumunta kayo. Pasensya na nga lang kasi simple lang ang handa namin. Naku, Iha, huwag ka mag-alala. Hindi naman kami maarte ng tito-lito mo. Kahit simpleng pansit at soft drinks lang, okay na sa amin. Ang importante, masaya ang salo-salo. Tsaka, mas gusto nga namin yung simple lang eh. Mas masarap kumain kapag hindi pilit at hindi kailangang magpabunggahan ng handa. Hindi naman namin ugaling manghusga ng tao sa pagkain. Salamat po. Pasensya na rin po ulit sa mama ko nung nakaraan ha. Minsan kasi hindi niya napapansin ang mga nasasabi niya, lalo na kapag tungkol sa pera. Sinabi ko naman sa'yo na okay lang kila mama yun. Tigilan mo na ang kakaisip. Mas lalo ka lang nai-stress eh. Habang nag-uusap sila sa labas ng gate, abalang-abala naman si Aling Berta sa loob ng bahay. Maya't maya itong sumusulyap sa bintana habang inaayos ang mesa. Halatang pinaghandaan nito ang pagbisita ni na Grace at Lito. Mula sa mamahaling kurtina hanggang sa mga plato at basong nakadisplay sa mesa, pilit nitong ipinapakitang maayos at may kaya sila sa buhay. Hindi naman yun masyadong pinansin ni Grace dahil sanay siyang simple lamang ang mga tao sa baryo nila. Ngunit si Lito, napapailing na lamang habang tahimik na inoobserbahan ang magiging balai nila. Ay nako, buti naman at nakapunta kayo. Halika kayo dito sa loob at baka naiinitan kayo sa labas. Edwin, iho, tulungan mo nga si Karen maglabas ng cake tsaka yung imported na biskwit na tinabi ko sa cabinet. Nako, nakakahiya naman. Kahit hindi na kayo mag-abala ng ganyan. Saka, akala ko ba sabi ni Karen simple lang ang handa nyo, pero may pa-cake pa pala kayo. Ay nako, minsan lang naman.
Ayoko rin namang isipin nyo na pinapabayaan ko ang bisita ko. Tsaka syempre, gusto ko rin makita nyo na marunong ako mag-entertain ng mga importanteng tao sa buhay ng anak ko. Mukhang pinaghandaan nyo nga po talaga. Ang daming pagkain eh. Baka mapagastos pa kayo ng gusto niyan. Ay naku, wala yan. Sanay naman ako sa mga ganyang gastusan. Basta importante, may balik naman sa effort ko. Bahagyang napaangat ang kilay ni Grace sa huling sinabi ni Aling Berta, ngunit ngumiti lamang ito. Kapansin-pansin na halos lahat ng kwento ni Aling Berta ay umiikot sa pera. Habang kumakain sila, kapansin-pansin na halos lahat ng kwento ni Aling Berta umiikot sa pera, negosyo at mga bagay na may presyo. Minsan, kinukumpara nito ang halaga ng bag niya sa bag ng kapitbahay nila. Maya-maya na may ikukwento kung gaano kamahal ang pabango niyang galing daw sa ibang bansa. Tahimik lamang si Karen habang pilit na iniiwas ang tingin sa tuwing nagsisimula na namang magyabang ang kanyang ina. Kinagabihan, matapos kumain, lumabas sandali sina Edwin at Karen para bumili ng yelo sa tindahan. Naiwan naman sina Grace at Lito kasama si Aling Berta sa sala habang umiinom ng kape. Tahimik sana ang usapan hanggang sa biglang inilapag ni Aling Berta sa mesa ang isang maliit na lalagyan ng mamahaling imported nuts. Oh, tikman nyo mga to. Galing pa to sa pinsan ko sa Dubai. Ang mahal niyan dito sa Pilipinas kaya bihira lang ako maglabas niyan sa bisita. Pero syempre, espesyal naman kasi kayo. Nako, nakakahiya naman po talaga. Ah, ang sarap pala nito, no? Ngayon lang yata ako nakatikim ng ganito. Oo nga, parang mamahalin nga talaga. Pero hindi nyo na sana inilabas ko, espesyal pala. Baka maubos agad eh. Ay okay lang yan. Basta para sa magiging pamilya ng anak ko, willing naman akong gumastos. Hindi naman ako madamot sa pagkain. Salamat po talaga. Halatang maalaga kayo kay Karen. Tahimik na napangiti si Aling Berta habang pinagmamasdan sina Grace at Lito na kumakain ng imported nuts. Ngunit nang makabalik sina Edwin at Karen ilang minuto ang lumipas, agad na nagbago ang tono ng mukha nito. Habang abala ang lahat sa pagkuha ng yelo sa kusina, bahagya nitong hinila si Karen palapit sa kanya sa kamarahang bumulong. Pakisabi kay Edwin, dagdagan niya man lang ang pinambili ko ng pistasyo na inilabas ko kanina, ha? Ang mahal kaya nun. Akala yata libre lahat dito sa bahay. Mama, nakakahiya naman. Bisita sila tapos sisingilin mo pa yung pinakain mo. Hindi ba pwedeng minsan wag mo nang isipin yung gastos? Ano nakakaya doon? Eh di ba para rin naman sa inyo yan? Tsaka hindi ko pinupulot ang pera, no? Kung hindi ako madiskarte, baka naghihirap tayo ngayon. Pero hindi naman tama yung lahat na lang may bayad. Kahit simpleng pagkain parang kailangan may kapalit agad. Kaya hindi ka umaasenso eh. Masyado ka malambot. Tandaan mo, walang yumayaman sa pagiging mabait lang. Narinig ni Edwin ang huling sinabi ni Aling Berta nang mapadaan ito malapit sa kusina. Hindi man niya narinig ang buong usapan, sapat na yun para makaramdam siya ng hiya para sa sariling girlfriend. Napansin niyang bahagyang namula ang mukha ni Karen habang tahimik itong bumalik sa sala na parang walang nangyari. Samantalang si Aling Berta naman, agad muling ngumiti at bumalik sa pagiging maasikaso sa mga bisita. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na rin sina Grace at Lito para umuwi. Habang naglalakad palabas ng gate, inabot ni Aling Berta ang isang maliit na plastic container kay Grace na may lamang spaghetti at cake. Oh Grace, eto na lang ang iuwi nyo. Sayang naman kung maiiwan dito. Marami pa kaming handa tsaka busog na rin naman kaming lahat eh. Kayo nang bahala dyan pagdating nyo sa bahay. Ay, nako, nakakahiya naman. Ang dami niyo nang pinakain sa amin tapos may take out pa. Salamat talaga. Oo nga, hindi na sana kayo nag-abala pa. Kahit wala na nito, okay na kami. Ay naku, wala yun. Para naman sa magiging pamilya ng anak ko yan eh. At saka ayoko ring nagsasayang ng pagkain. Salamat po, tita. Tara na ma, baka abutan pa tayo ng ulan, oh. Ay Grace, teka lang.
Paki-Gcash mo na lang kay Karen yung para sa microwavable Medyo mahal kasi yan. Salamat. Habang nasa tricycle pa uwi, nakangiting tinitingnan ni Grace ang plastic container na bigay ni Aling Berta. Sa totoo lang, nagsisimula na siyang magbago ng tingin dito dahil mukhang marunong naman pala itong mag-asikaso ng bisita. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa bahay, tumunog agad ng cellphone ni Edwin. Nang tignan nito ang mensahe, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Oh, anong meron anak? Parang bigla kang natigilan dyan. Wala ma. Nag-text lang si Karen. Oh, bakit parang namutla ka naman bigla? May problema ba? Hindi naman po problema. Nahihiya lang siguro si Karen. Sabi niya kasi pinapasabi raw ni Tita Berta kung pwede raw ibalik ko man lang yung 1,000 sa ginastos nila sa handa kanina. Ang mahal daw kasi nung pistachio at imported juice na nilabas nila. Ha? Pati ba naman yun may singil pa? Akala ko ba kusang loob nila tayong pinakain dahil birthday naman ni Berta? Tahimik na napailing si Lito habang marahang pinapatay ang makina ng tricycle sa tapat ng bahay nila. Samantalang si Grace naman, dahan-dahang tumingin sa plastic container na nasa kandungan niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa kay Karen na mukhang sanay na sa ugali ng sariling ina. Sa gabing yun, doon nagsimulang mapansin ni Nalito at Grace na hindi aksidente ang nangyari sa lampshade ng binyag. Unti-unti nilang napagtanto na kay Aling Berta, halos lahat ng bagay may katumbas na presyo. Ganun pa man, wala silang nagawa kundi intindihin na lang ang sitwasyon. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Anak, sigurado ka na ba talaga sa plano mong pamamanhikan sa susunod na buwan? Baka naman pwede mo pang pag-isipang mabuti. Hindi biro ang kasal lalo ngayon na ang mamahal ng bilihin. Sigurado na po pa. Napag-usapan na rin namin ni Karen ng maayos yun eh. Ayoko rin naman patagalin pa kasi pareho naman na kaming nagtatrabaho. Gusto ko nang maging maayos ang lahat sa amin. Saka hindi naman na kami bata. Wala naman kaming tutol ng papa mo anak. Ang iniisip lang namin, baka mamaya ma-pressure kayo masyado sa gastusin. Hindi pa naman biro yung pamilya ng babae lalo na't mukhang mataas din ang tingin ni Aling Berta sa mga bagay-bagay. Ma, huwag niyo na munang masyadong isipin si Tita Berta. Kahit si Karen nahihirapan na rin minsan sa ugali nun pero sinusubukan naman niyang ayusin palagi eh. Saka pamamanhikan pa lang naman. Yun na nga ang kinakatakot ko anak. Pamamanhikan pa lang pero parang may kaba na agad akong nararamdaman. Ewan ko ba, pero parang hindi simpleng tao yung magiging balain namin eh. Makalipas ang ilang buwan ng pagsasama ni na Edwin at Karen, nakapagpasya na rin ang dalawa na ituloy na ang pamamanhikan. Kahit simpleng pamilya lamang sina Lito at Grace, gusto pa rin naman nilang maayos at magalang ang magiging paglapit nila sa pamilya ng babae. Kaya ilang araw bago ang napagkasundo ang petsa, abala silang mag-asawa sa paghahanda ng mga dadalhin. Bumili sila ng prutas, cake, soft drinks at ilang lutong pagkain mula sa karinderya ni Grace. Habang inaayos nila ang mga yon, hindi pa rin mawala kay Grace ang bahagyang pag-aalala tungkol kay Aling Berta. Samantala, Mama, sinabi na nga po ni na Tito Lito na magdadala sila ng maraming pagkain. Huwag niyo na po sila masyadong pagastusin. Pamamanhikan lang naman po ito at hindi pa kasal. Ay naku Karen, syempre unang impresyon yan. Dapat marunong din silang gumalaw bilang pamilya ng lalaki. Ayoko nang parang basta-basta lang Tsaka sinabi ko naman na ako nang bahala sa lechon para hindi na sila mahirapan. Bakit niyo pa po gustong magletsyon? Ang dami nang handa Tsaka baka isipin nila sobra naman tayo kung pati yun meron pa. Ay nako, minsan lang naman ang pamamanhikan. Gusto ko maayos tignan. Tsaka huwag ka mag-alala, may paraan ako para hindi tayo gaanong mapagastos. Mama naman, tuwing sinasabi niyo yan parang kinakabahan ako lalo.
Napailing na lamang si Karen habang pinagmamasdan ng kanyang inang abalang-abala sa pag-aayos sa mesa. Kahit kailan, hindi niya talaga mabasa ang takbo ng isip ni Aling Berta lalo na kapag tungkol sa pera. Minsan, magmumukha itong sobrang galante sa harap ng tao, ngunit maya-maya lamang, may kapalit pala ang lahat. Ngunit dahil sanay na siya sa ugali ng ina, pinili na lamang niyang manahimik upang hindi na lumaki pa ang usapan bago dumating ang pamilya ni Edwin. Pagsapit ng tanghali, dumating na rin sina Lito at Grace kasama si Edwin. Halos mapuno agad ng pagkain ng mesa sa dami ng dala nila. May barbecue, pansit, prutas, cake at kung ano-ano pa. Subalit ang unang napansin ni Grace ay ang malaking lechon na nakahain sa gitna ng mesa. Ay naku, Berta, bakit nag-abala ka pa ng lechon? Nakakahiya naman sa inyo. Ang laki pa naman ito at mukhang mahal. Ay nako, minsan lang naman ito, Grace. Ayoko rin namang mapahiya sa kamag-anak ko. Siyempre, pamamanhikan sa anak ko ito. Kaya gusto ko rin maayos ang handa natin. Mukhang napagastos ka nga ng gusto dito, Balae. Kahit sana simpleng salo-salo lang okay na sa amin. Saka kami naman dapat ang gagastos dito. Oo nga po, tita. Hindi nyo na sana kailangan gumastos ng malaki. Saka ang importante lang naman po, makapag-usap ng maayos ang dalawang pamilya. Ay hayaan nyo na, ang pera bumabalik naman yan. Ang importante, marami ang handa. Sa unang oras ng salo-salo, maayos naman ang naging usapan ng dalawang pamilya. Paminsan-minsan, nagbibiruan pa sina Lito at Edwin habang si Grace naman, pilit kinukumusta si Karen tungkol sa trabaho nito. Ngunit habang tumatagal, napapansin nilang paulit-ulit na bumabalik si Aling Berta sa usapang gastos. Maya't maya nitong nababanggit kung gaano kamahal ang lechon, magkano ang ginastos niya sa cake na binili rin niya, at kung gaano kahirap maghanda sa panahon ngayon. Tahimik lamang si Karen habang halatang naiilang sa mga sinasabi ng kanyang ina. Kinahapunan, habang nasa kalagitnaan ng pagkain, biglang may inabot na maliit na papel si Aling Berta kay Lito sa ilalim ng mesa. "Ah, ano ito, Balae?" Ay, yung resibo nung sa lechon. Inabunuhan ko muna kasi kanina sa palengke. Akala ko kasi baka may dala rin kayong extra cash para hindi na ako bumalik pa doon mamaya. Ha? Akala ko, sabi nyo, kayo nang bahala dun. Ako naman talaga nag-asikaso. Siyempre nakakahiya naman kung wala tayong lechon sa pamamanhikan. Pero ang mahal kasi ngayon eh. 8,000 rin yan ah. Kahit hulugan nyo na lang kung gusto nyo. Ay, ganun po ba? Hindi namin alam na kami palang magbabayad nun. Naku Grace, wag mo naman sanang masamain ha. Para rin naman yan sa pamamanhikan ng anak nyo eh. Tsaka, pamilya na rin naman tayo halos. Saglit na natahimik sina Lito at Grace habang nakatingin sa resibo. Kitang-kita ni Edwin ang pagbabago ng mukha ng kanyang ama, ngunit agad din itong ngumiti ng pilit para hindi mapahiya si Karen. Ayaw nilang masira ang maayos na usapan dahil lamang sa pera, lalo na't pamamanhikan pa lamang yun. Kaya kahit mabigat sa loob, sinabi na lamang ni Lito na ibibigay nila ang bayad bago sila umuwi. Pagsapit ng gabi, nagpaalam na rin ang pamilya ni Edwin para umuwi. Habang nasa daan sila pauwi sakay ng tricycle, biglang may tumawag kay Lito mula sa tapat ng isang tindahan. "Parang Lito!" "Uy, kumpare, ikaw pala yan. Napadaan ka rin dito." "Oo nga eh. O kumusta? Masarap ba yung lechon? Ayos ba yung regalo ko?" Regalo? Anong ibig mo sabihin, pare? "Yung lechon. Sabi kasi ni Berta, mamamanhikan daw yung inaanak kong si Edwin, kaya sabi ko, ako na ang sasagot ng lechon bilang regalo ko sa kanila. Matagal na rin naman akong suki nung karinderya niya dati." "Ah, ganun ba? Bakit? Hindi ba sinabi ni Berta sa inyo?" Tahimik lamang na napangiti sina Lito at Grace habang nagkatinginan.
Samantalang si Edwin naman, napayuko na lamang sa hiya matapos marinig ang sinabi ng ninong niya. Doon nila tuluyang na-realize na hindi aksidente ang mga nangyayari kay Aling Berta. Mula sa lampshade hanggang sa handaan, tila bawat bagay na hawak nito kailangang pagkakitaan. At habang umaandar ang tricycle pauwi sa kanilang baryo, unti-unti ring nabubuo sa isip ni Lito at Grace ang tanong kung hanggang saan pa kayang umabot ang pagiging mukhang pera ng magiging balae nila. Di ko talaga maintindihan yung nangyari kanina. Kung regalo pala yung lechon, bakit kailangan pa tayong singilin? Wala naman sanang problema kung sinabi agad niyang tayo magbabayad eh. Pero yung ganun, parang panlalamang na talaga. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun siya. Ma, pasensya na po talaga. Nahihiya na rin ako minsan sa mga ginagawa ni Tita Berta. Kahit si Karen, hindi na alam kung paano siya pagsasabihan ng hindi nagagalit. Anak, hindi naman si Karen ang problema dito eh. Mabait na bata siya. Ang mahirap lang talaga, parang lahat ng galaw ng nanay niya may kasamang pera. Huwag niyo na munang problemahin yan. Ang mahalaga ngayon tapos na ang pamamanhikan. Ang isipin niyo na lang muna yung kasal niyo at kung paano kayo makakapagsimula ng maayos, ha anak? Tahimik lamang si Edwin habang nakatanaw sa madilim na daan habang umaandar ang tricycle nila pauwi. Kahit pilit niyang inuunawa ang ugali ni Aling Berta alang-alang kay Karen, unti-unti na rin siyang nahihirapan. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pamamanhikan pa lang, may mga ganong klaseng sitwasyon na silang pagdaraanan. Subalit sa tuwing maaalala niyang pagod at hiya sa mukha ni Karen tuwing may ginagawa ang ina nito, mas pinipili niyang manahimik kaysa lumaki pa ang gulo. Samantala, tahimik namang nagliligpit ng pinagkainan si Karen sa loob ng bahay nila. Mama, kailangan po ba talagang singilin pa sila dun sa lechon? Nakakahiya kasi. Halatang nagulat sila kanina pero wala silang nagawa dahil ayaw nilang magkaroon ng issue. Eh ano naman ngayon? Hindi naman libre ang lahat sa panahon ngayon, no? Tsaka sila ang pamilya ng lalaki. Natural lang din na gumastos din sila. Hindi pwedeng tayo ng tayong maglalabas ng pera. Pero regalo nga raw pala yun ni Mang Cesar. Narinig ko kanina nung tumawag siya sa'yo bago sila dumating. Bakit hindi niyo na lang sinabi ang totoo? At ano, sayangin ko yung pagkakataon, Karen. Matuto ka nga dumiskarte sa buhay. Kaya maraming mahirap kasi masyadong maraming mababait. Tingnan mo yung pamilya nila Edwin. Simpleng-simple. Kung hindi ako gagalaw, baka pati kasal nyo, kawawa tignan. Hindi naman sukatan na magandang kasal yung dami ng pera o mamahaling handa, ma. Yan kasi ang problema sa'yo eh. Masyado kang kontento sa simple. Sa kakaganyan mo, hinding-hindi ka aasenso. Napayuko na lamang si Karen matapos marinig ang sinabi ng ina. Sanay na siya sa ugali nitong halos lahat na lamang ay tungkol sa pera. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang napapagod. Hindi niya rin maiwasang mag-alala para kay Edwin dahil ramdam niyang unti-unti nang nabibigatan ng binata sa mga gastusin kahit hindi nito ipinapakita. Nang sumunod na araw, maagang pumunta si Edwin sa bahay ni Karen dala ang ilang sample ng wedding invitations na pinagawa ng kaibigan niya sa bayan. Karen, tignan mo oh. Ito yung pinagawa kong sample invitation. Simple lang naman pero maganda naman tignan, di ba? Sabi nung kakilala ko, mabibigyan pa raw niya tayo ng discount kapag maraming pinagawa natin. Ang ganda naman. Mas okay nga yung simple lang eh. Ayoko rin naman ng sobrang bongga tapos uutang pa tayo ng malaki para lang may maipakita sa ibang tao. Ano yung hawak nyo? Invitation? Patingin nga. Eto po tita, sample pa lang naman po yan. Nag-iikot pa kami para makahanap ng mas mura pero maayos tingnan. Ay nako, Edwin. Parang pambinyag naman yung design na yan. Kasal to, no? Hindi simpleng handaan. Dapat medyo elegante naman tingnan. Baka pagtawanan lang tayo ng mga kamag-anak ko pag ganyan. Ma, okay na nga yan eh. Hindi naman kailangang sobrang mahal ng invitation.
Ikaw tumahimik ka muna, Karen, ha? Siyempre nakakahiya naman kung mukhang tinipid masyado yung kasal nyo. Edwin, may kakilala ako sa bayan na gumagawa ng imported paper invitations. Mas sosyal tignan, kahit medyo may kamahalan. Tahimik na napakamot na lamang si Edwin habang pilit nang umiti kay Aling Berta. Sa isip niya, maayos pa naman ang sample invitation na pinagawa niya lalo na't limitado lamang ang budget nila. Subalit kapansin-pansin na parang hindi kontento si Aling Berta sa kahit anong simpleng plano nila para sa kasal. Makalipas ang ilang araw, muli na namang nagkita ang dalawang pamilya para pag-usapan ng venue at mga bisita sa kasal. Berta, napag-usapan namin ni Lito na baka pwedeng dito na lang sa covered court sa baryo gawin yung reception. Malaki naman doon tsaka mas makakatipid pa ang mga bata. Covered court? Ay nako, Grace, wag naman ganon. Isang beses lang ikakasal ang anak natin tapos sa covered court? Baka isipin ng mga bisita wala man lang tayong ka-effort-effort. Sa totoo lang bala. Yun kasi ang pasok sa budget nila Edwin. Ang importante naman siguro yung kasal mismo at hindi kung gaano kamahal ang venue. Nako Lito ha, iba na sa panahon ngayon. Kapag pangit ang reception, yun na agad ang pag-uusapan ng tao. Tsaka marami akong iimbitahang mga kamag-anak ko galing Maynila. Nakakahiya naman kung electric fan lang at monoblocks ang makikita nila. Tita, sa ngayon po kasi yun pa lang talagang kaya namin. Ayoko rin naman pong mabaon agad kami sa utang ni Karen pagkatapos ng kasal. Saglit na natahimik ang buong sala matapos magsalita si Edwin. Halatang napikon si Aling Berta ngunit agad din itong ngumiti na parang walang problema. Maya-maya pa, naglabas ito ng maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga gusto niyang idagdag sa kasal ni na Edwin at Karen. May nakalista roong photo booth, chocolate fountain, imported flowers, at pati live band para raw hindi nakakahiya sa mga bisita. Habang tumatagal ang usapan, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Nalito at Grace. Halos bawat suggestion ni Aling Berta, may katumbas na malaking gastos. At sa tuwing sasabihin nilang baka hindi kayanin ng budget, agad nitong ibabalik ang usapan sa salitang nakakahiya at minsan lamang naman ikasal. Samantala si Karen, tahimik na lamang sa gilid habang halatang hindi na komportable sa mga naririnig. Kinagabihan, matapos ang mahabang usapan, tahimik na nakaupo si Edwin sa labas ng bahay nila habang hawak ang maliit na notebook kung saan niya isinulat ang lahat ng kailangang gastusin para sa kasal. Kinaumagahan, "Anak, simula kagabi, hindi ka na mapakali. Baka naman masyado mo nang pinapabigat sa sarili mo lahat ng gastusin. Iniisip ko lang naman po kung paano pagkakasyahin ng ipon ko pa. Habang tumatagal kasi parang parami ng parami ang kailangang bayaran. Yung akala kong sapat na budget noon parang kulang na ngayon eh." Hindi naman kailangan maging sobrang bonggang kasal nyo para maging masaya kayo, anak. Kahit simpleng handaan lang, basta maayos at tahimik, okay na yun. Ang mahalaga, makapagsimula kayong dalawa ng walang malaking problema. Yun nga rin ang gusto namin ni Karen, May. Kaso sa tuwing may bagong suggestion si Tita Berta, para bang bawal tumanggi. Kapag hindi nasunod ang gusto niya, agad niyang sasabihin nakakahiya o parang pinapabayaan natin si Karen. Anak, tandaan mo to. Hindi habang buhay may mai-impress ka. Pero ang utang, matagal bago mabayaran yan. Huwag mong hayaang masimulan niyo ang pamilya niyo na puro problema agad ang dala. Tahimik na napabuntong hininga si Edwin habang nakatitig sa listahan ng mga gastusin para sa kasal nila ni Karen. Simula nang matapos ang pamamanhikan, halos gabi-gabi na siyang nagko-compute ng budget. Minsan, napupuyat pa siya kakaisip kung saan kukuha ng dagdag na pera para sa mga hinihinging idagdag ni Aling Berta. Kahit anong tipid niya sa sarili, tila hindi pa rin yun sapat. Samantala, sa kabilang baryo,
Abala naman si Aling Berta sa pakikipagkwentuhan sa ilang kamag-anak tungkol sa magiging kasal ng anak nito. Ay nako, sinabi ko talaga kay Karen, ayoko ng simpleng kasal lang. Isang beses lang ikakasal ang anak ko, no? Kaya gusto ko yung maayos tignan. Nakakahiya naman kung parang ordinaryong handaan lang. Mama, hindi naman po kailangang sobrang ingrande. Ang importante naman po, makasal kami ng maayos. Ayoko ring mabaon agad kami ni Edwin sa utang pagkatapos ng kasal. Ay nako, kaya hindi ka umangat-angat sa buhay eh. Tignan mo yung mga kasal ngayon sa social media. Lahat bongga. May hotel preparation, may chandelier, may imported flowers. Gusto mo ba pagtawanan ka ng mga kamag-anak natin? Hindi naman po ako nagpakasal para lang may maipakita sa ibang tao. Eh ako ayoko mapahiya. Anak kita, kaya natural lang na gusto kong maayos tignan ang kasal mo. Napahigpit na lang ang paghawak ni Karen sa cellphone niya habang pilit pinapakalma ang sarili. Sa totoo lang, pagod na siyang marinig ang paulit-ulit na reklamo ng ina tungkol sa pagiging simple ng mga plano nila ni Edwin. Subalit kilala niya si Aling Berta. Kapag kinontra niya ito ng tuluyan, mas lalo lamang hahaba ang away. Kaya madalas, pinipili na lamang niyang manahimik kahit siya mismo naiipit na sa sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, nagtungo sina Edwin at Karen sa isang maliit na shop sa bayan para sa fitting ng susuotin nila sa kasal. Kasama nila si Aling Berta na simula pa lang, halatang marami ng komento sa bawat pinapakitang disenyo ng mananahi. Tita, eto po sana yung napili namin ni Karen. Simple lang pero maayos naman tignan. Tsaka pasok na rin po ito sa budget namin. Oo, Mama. Maganda naman, di ba? Ayoko rin ng sobrang maraming design kasi mas gusto ko talaga yung malinis lang tingnan. Ay naku Karen, para namang pang office uniform yung tela na yan. Tsaka Edwin, pwede ba? Huwag naman yung mukhang mumurahing kasal. Isang beses lang to, no? Baka isipin ng tao hindi man lang kayo nag-effort at wala kayong taste. Hindi naman po sa ganun, tita. Ang iniisip lang po kasi namin yung budget. Marami pa po kaming ibang babayaran eh. Yan na naman yung budget-budget na yan. Kaya nga dapat pinag-iipunan ng kasal na maayos eh. Tsaka nakakahiya naman sa mga bisita ko, no? Kung simpleng-simple lang ang susuotin natin. Tahimik lamang si Grace na nakaupo sa gilid habang nakikinig sa usapan. Kahit hindi diretsa ang sinasabi ni Aling Berta, ramdam niyang parang pinaparinggan sila nito tungkol sa estado ng buhay nila. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Edwin na halatang pilit lamang nang umingiti para hindi mahalata ang pagkapahiya. Samantalang si Karen naman, halos hindi na makatingin ng diretso sa kanila. Kinahapunan, matapos ang fitting, nagyaya si Aling Berta na dumaan muna sila sa isang events place sa bayan. Pagdating doon, agad nitong ipinakita kina Edwin at Karen ng isang malaking air-conditioned hall na may mamahaling dekorasyon. Oh, tignan nyo to. Ganito dapat yung reception nyo. Social tignan, di ba? May chandelier pa, saka ang laki ng stage. Hindi nakakahiyang picturean. Maganda nga po, tita, pero mukhang mahal po yata dito. Mama, alam niyo naman pong hindi namin kaya yung ganitong venue. Tsaka, okay na sana yung sa covered court. Maluwag din naman doon. Covered court na naman? Karen, gusto mo bang maalala ng tao na sa covered court ka lang kinasal? Tignan mo tong hall, oh, parang pang-artista. Kapag dito kayo nag-reception, siguradong pag-uusapan ng lahat. Berta, hindi naman siguro kailangan pilitin kung hindi kaya ng budget nila. Ang importante naman siguro, yung pagsasama ng mga bata. Grace, hindi ko naman sinasabing pilitin. Ang sakin lang, minsan lang ikasal ang anak natin. Kaya dapat kahit papaano, memorable. Tahimik na napakuyom ng kamao si Edwin habang nakatingin sa presyo ng venue na nakapaskil sa maliit na frame sa gilid ng hall. Halos triple yon ang budget na inipon niya para sa reception.
Subalit nang makita niyang nakatingin sa kanya si Karen na parang nag-aalala, agad siyang ngumiti kahit mabigat ang pakiramdam niya. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula ng maghanap ng paraan si Edwin para makadagdag sa budget nila. Dumoble ang overtime niya sa talyer at kahit pagod na, tumatanggap pa rin siya ng sideline sa gabi. Subalit kahit ganon, hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga hinihingi ni Aling Berta. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, may inabot sa kanyang papel ang katrabaho niyang si Ben. Application form yon sa lending. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, doon niya naramdaman ang totoong bigat ng salitang responsibilidad. Hindi niya alam kung tama pa bang ituloy nila ni Karen ang kasal na unti-unti nang nagiging dahilan ng pagkapagod at pag-aalala ng dalawang pamilya. Kinagabihan, nadatnan siya ni Grace na tahimik na nakaupo sa sala habang hawak ang papel ng lending company. Oh, ano yung hawak mo, anak? Ma, kayo pala. Application form po sa utang. Oh, bakit? Mag maglo-loan ka? Gano'n na ba kalaki ang kailangan nyo? Hindi ko na rin po alam Sa totoo lang, gusto ko na ngang umatras minsan sa dami ng gastos. Kaso naawa naman po ako kay Karen. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan sa ugali ng mama niya. Anak, huwag mong isipin na kailangan yung patunayan ang sarili nyo sa ibang tao. Pero paano po kung magalit lalo si Tita Berta kapag hindi nasunod ang gusto niya? Hayaan mo siyang magalit kung kailangan. Mas nakakatakot magsimula ng pamilya na puro utang kesa magsimula ng simple pero payapa naman. Tahimik na napayuko si Edwin matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Subalit kahit pilit siyang pinapakalma ni na Grace at Lito, ramdam niyang habang papalapit ang araw ng kasal, lalo lamang lumalaki ang kontrol ni Aling Berta sa bawat desisyon nilang dalawa ni Karen. At sa gabing yun, habang hawak niya ang application form para sa uutanging pera, doon niya unang naramdaman na baka hindi lang simpleng pagiging mukhang pera ang problema ng magiging biyena niya. Parang unti-unti na nitong ginagawang sukatan ng halaga ng tao ang dami ng pera na kaya nitong ilabas. Nang sumunod na araw, Ma, baka pwedeng kayo na muna ni Papa ang tumingin dun sa catering mamaya. Hindi na kasi ako makakaalis agad sa shop May tatapusin pa raw kaming makina bago maghapon. Wala namang problema, anak. Total, gusto rin naman naming makita kung maayos yung kukunin yung pagkain sa kasal. Basta sabihan mo lang ako kung saan kami pupunta. Oo nga, tsaka mas mabuti na rin yung may kasama si Karen. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang idagdag ng mama niya kapag kayong dalawa lang ang kaharap. Lito, nahihiya na nga po ako eh. Sa totoo lang, gusto ko na ngang bawasan ng ibang gusto ni Mama pero hindi ko alam kung paano ko siya kukontrahin nang hindi nagagalit. Hayaan mo muna. Basta kung may sabihin man si Tita Berta na medyo sobra na, huwag nyo na lang munang dibdibin. Malapit na rin naman matapos tong preparations natin Ilang linggo na lamang bago ang kasal ni na Edwin at Karen kaya halos araw-araw may bagong inaasikaso ang dalawang pamilya. Habang papalapit ang petsa ng kasal, lalo ring dumadami ang gustong idagdag ni Aling Berta sa selebrasyon. Mula sa venue hanggang sa dekorasyon, tila walang katapusan ang mga bagay na gusto nitong ipaayos. Kahit paulit-ulit nang sinasabi ni na Edwin at Karen na limitado lamang ang budget nila, parang hindi yun naririnig ni Aling Berta. Sa isip nito, mas mahalaga pa rin ang magiging tingin ng ibang tao kaysa sa hirap na pinagdaraanan ng ikakasal. Kinahapunan, nagtungo sina Grace, Lito, Karen at Aling Berta sa isang maliit na catering service sa bayan. Maayos naman ang lugar at mukhang malinis ang kusina, kaya agad na nagustuhan nyo ni na Grace. Habang pinapakita ng may-ari ang mga sample na pagkain ay mayat maya namang tumataas ang kilay ni Aling Berta na tila may hinahanap pang mas bongga. Ito na ba yung bestseller nyo?
Parang ordinaryo lang naman yung itsura ng roast beef. Baka mamaya sabihin ng bisita namin tinipid yung pagkain. Mukha namang maayos Tsaka sa bango pa lang halatang masarap na. Hindi naman siguro kailangang sobrang daming mamahaling pagkain. Basta malinis at masarap, ayos na. Oo nga naman, balae. Ang importante, busog ang bisita at maayos ang serbisyo. Hindi naman siguro kailangan parang hotel agad ang handa. Ay nako, syempre gusto ko rin namang maging espesyal. Ilang beses ko na bang sinabi na isang beses lang ikakasal ang anak ko. Ayoko nung mukhang ordinaryong handaan lang sa baryo. Tahimik lamang si Karen habang pilit pinapakalma ang sarili. Sanay na siya sa mga komento ng ina, ngunit ramdam niyang unti-unti nang naiilang sina Grace at Lito. Maya-maya pa, naglabas ng maliliit na plato ang catering owner para matikman nila ang sample na pagkain. Maayos naman ang naging usapan at tila unti-unti nang gumagaan ang atmosphere hanggang sa biglang tumayo si Aling Berta at lumapit sa cashier. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ito sa mesa habang may hawak na resibo. Grace, ito pala yung total nung food tasting natin Binayaran ko muna sa cashier kasi busy kayo tumikim kanina eh. Ha? May bayad pala yung pagtikim? Akala ko kasama na yun sa pagtingin natin ng package. Mama naman, sinabi naman ng owner na libre lang yung tasting kasi nag-i-inquire pa lang tayo. Libre naman talaga yung unang tikim. Kaso nakailang refill tayo ng roast beef tsaka pasta. Nakakahiya naman kung hindi babayaran. Kaya ako na munang nag-abono. Magkano po ba lahat? 2,000 lang naman. Mahal kasi yung roast beef nila eh. Saglit na natahimik sina Grace at Lito matapos marinig ang presyo. Kahit alam nilang hindi naman ganun karami ang nakain nila, wala na rin silang nagawa kundi mag-ambag para lamang hindi na humaba ang usapan. Habang palabas sila ng catering service, kitang-kita ni Karen ang pagkapahiya sa mukha ni na Grace at Lito, kaya lihim siyang napayuko. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Edwin sa bahay matapos ang overtime niya sa talyer, dumating sina Grace at Lito dala ang mga brochure ng catering. Ngunit halatang mabigat ang pakiramdam ng mag-asawa. Oh, kumusta ma? Nakapili na ba kayo ng catering? Nakapili naman anak. Maayos naman sana yung lugar. Kaso may nangyari na naman tungkol sa mama ni Karen. Yung food tasting na sabi ng owner na libre lang daw. Aba, pinabayaran ng magaling mong magiging biyenan sa amin. Keso, nahiya raw siya sa dami ng natikman natin. Ano? Pati ba naman yun? Nakakahiya na talaga. Hayaan mo na anak. Ayoko na lang palakihin. Kaso habang tumatagal parang lahat na lang talaga may presyo sa kanya. Tahimik na napahawak si Edwin sa noo habang nakasandal sa dingding. Ramdam niyang unti-unti nang nauubos ang pasensya ng mga magulang niya. Ngunit pilit pa rin nilang inuunawa ang sitwasyon alang-alang sa relasyon nila ni Karen. Samantala, sa kabilang baryo, abala naman si Aling Berta sa pakikipagkwentuhan sa kapitbahay habang ipinapakita ang mga sample na souvenirs para sa kasal. Importante talaga yung souvenir sa kasal. Yan kasi ang iuuwi ng bisita eh. Kaya dapat medyo sosyal tignan. Ayoko nang mumurahin lang. Dahil sa sinabing yon ni Aling Berta, may nagtanong na kapitbahay kung malaki na ba ang nagastos nila. Kaagad namang sumagot ang babae. Ay nako, oo. Buti na lang marunong akong dumiskarte. Kung pababayaan ko lang kina Edwin lahat, nako, baka simpleng-simple lang tong kasal na to. Mama, pwede ba huwag niyo na ipagkalat na parang walang kakayahan si na Edwin? Nahihiya na rin ako. Ano ba nakakahiya sa totoo? Tsaka kung hindi ako kikilos, baka wala talagang mangyari sa kasal nyo. Habang nagsasalita si Aling Berta, biglang may dumating na delivery rider sa tapat ng bahay nila. May dala itong malaking paper bag na puno ng mamahaling makeup at skincare products. Mama, ano na naman yan? Di mga gagamitin ko sa kasal nyo, syempre. Kailangan presentable ang nanay ng bride. Nakakaya naman kung mukhang losyang ako sa picture. Ha? Mama, ang dami naman yata niyan. Ang mahal siguro niyan.
Natural lang yun. Kasal to ng anak ko eh. Tsaka ipapasagot ko naman kay Edwin yung kalahati. Para rin naman sa kasal nyo to. Halos mawala nang sasabihin si Karen matapos marinig yun. Hindi niya alam kung papaano pa sasabihin kay Edwin na pati pampaganda ng kanyang ina gusto pa nitong ipabayad sa fiancé niya. Subalit kilala niya si Aling Berta. Kapag hindi nasunod ang gusto nito, siguradong magkakaroon na naman ng mahabang drama tungkol sa kahihiyan at pera. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Edwin, biglang tumawag si Karen sa kanya. Edwin, pasensya ka na ha. Oh, bakit? May nangyari ba? Pinapasabi kasi ni Mama kung pwede raw hulugan mo yung in-order niyang makeup package. Gagamitin daw niya sa kasal natin. Nahihiya na talaga ako sa'yo. Eh, magkano ba yun? 3,000. Matagal na napatitig si Edwin sa kawalan matapos ang sinabi ni Karen. Pakiramdam niya, unti-unti nang lumulubog ang dibdib niya sa bigat ng lahat ng gastusin. Mula sa lechon, invitations, venue, hanggang pati ba naman pampaganda ng magiging biyenan niya, tila gusto nang ipasalo sa kanya. Habang nasa loob siya ng talyer at nakapaligid ang amoy ng grasa at makina, doon niya muling naisip kung hanggang saan pa ba talaga aabot ang pagiging mukhang pera ni Aling Berta. At hindi niya pa alam na habang papalapit ang araw ng kasal, mas marami pang kahihiyan at paniningilang naghihintay sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal. Okay ka lang ba? Mukhang napagod ka. Okay lang ako. Ikaw nga itong mukhang mas pagod eh. Simula umaga halos hindi ka na naupo kakasalo sa mga bisita ni na Mama. Ganun talaga. Ayoko rin naman masabi ng mama mo na pinabayaan natin yung mga kamag-anak niya. Kahit papano, gusto ko pa rin maging maayos tong kasal natin. Pasensya ka na talaga kay Mama. Kahit ako nahihiya na minsan sa mga pinaggagawa niya. Kahit nga pati yung extra mono black chairs pinabayaran niya agad kina Tito Lito. Sabi naman ng barangay, libre lang daw hiramin ng mga upuan. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa niyang singilin. Hayaan mo muna. Ang importante, kasal na tayo. Sa wakas, natuloy rin ang kasal ni na Edwin at Karen matapos ang ilang buwan ng paghahanda, pagtitipid, at samot-saring problema tungkol sa gastusin. Maaga pa lamang, napuno na ng tao ang maliit na simbahan sa baryo. Kahit hindi enggrande ang dekorasyon, naging maayos at masaya naman ang seremonya. Kitang-kita sa mukha ni na Grace at Lito ang saya habang pinanonood na ikasal ang kanilang anak. Subalit kahit sa mismong araw ng kasal, hindi pa rin nawala ang pagiging mukhang pera ni Aling Berta. Maya't maya, may kinakausap itong supplier sa gilid tungkol sa bayarin. Minsan, palihim nitong kinukuha ang ilang sobrang iniabot ng mga bisita bago pa man mailagay sa mesa ng bagong kasal. Nang mapansin yun ni Grace, pinili na lamang nitong manahimik para hindi masira ang selebrasyon. Samantala, habang nagsisimula ang reception sa covered court, abalang-abala si Berta sa pag-iikot sa bawat mesa ng bisita. Wala na rin kasi itong nagawa para magbayad pa ng mamahaling venue dahil kulang na talaga ang budget. Nako, pakaingatan naman yung sa centerpiece ha. Rentado lang kasi yan. Mahirap na baka singilin pa tayo ng doble. Berta, umupo ka muna at kumain. Kanina ka pa paikot-ikot simula simbahan. Mamaya na Grace, kailangan bantayan ko muna lahat ng gamit. Mahirap na baka may mawala. Ang mamahal pa naman ng mga yan. Lihim na napailing si Lito habang nakatingin kay Aling Berta. Simula umaga, wala itong bukang bibig kundi presyo ng bulaklak, bayad sa upuan, at halaga ng mga dekorasyon. Kahit ang ibang bisita, nagsisimula ng magbulungan tungkol dito. Subalit pilit pa ring pinipigilan ni na Grace at Lito ang pagkainis alang-alang kina Edwin at Karen. Kinahapunan, habang nagsisimula ang money dance,
Isa-isang lumapit ang mga ninong, ninang at kamag-anak para magsabit ng pera sa bagong kasal. Masaya sanang pinanonood yun ng lahat hanggang sa mapansin ni Karen na maya't maya, lumalapit si Aling Berta sa mesa kung saan nilalagay ang mga sobre. Mama, bakit niyo po kinukuha yung ibang envelope? Ay, iniipon ko lang. Mahirap na, baka mawala pa. Tsaka yung iba dyan, pambayad din sa mga kulang nating gastos ngayon. Pero para po sa amin ni Edwin yung bigay nila. Para rin naman sa kasal nyo ang ginastos ko ngayon, di ba? Ang laki ng inabono ko sa flowers saka sound system, no? Mama naman, Bago pa makahabol si Karen, mabilis nang naglakad palayo si Aling Berta habang mahigpit ang hawak sa mga sobre. Samantala, sa kabilang mesa, tahimik na napabuntong hininga si Grace matapos makita ang nangyari. Ramdam niyang kahit kasal na ang mga anak nila, tila hindi pa rin matatapos ang problema nila kay Aling Berta. Pagsapit ng gabi, unti-unti nang nagsiuwian ang mga bisita. Halos ubos na rin ang pagkain at pagod na sina Edwin at Karen sa buong araw na pagbati at pag-aasikaso. Subalit habang nagliligpit sina Lito at ilang kamag-anak, muling lumapit si Aling Berta dala ang isang maliit na notebook. Lito, eto pala yung listahan ng mga kulang na bayarin natin kanina, ha? Yung additional ay saka extension wire. Ako muna nag-abono. Ha? Akala ko libre lang yung extension wire dun sa kapitan. Ay, libre naman talaga yung hiram. Pero syempre, nakakaya naman kung hindi natin bibigyan ng pangmeryenda man lang. Tsaka yung yelo biglang nadagdagan kasi ang daming uminom. Berta, pwede bang bukas na natin pag-usapan yan? Pagod na rin tayong lahat eh. Ay, oo naman. Gusto ko lang ipaalala agad para hindi makalimutan. Tahimik na lamang na tumango si Grace habang pilit inaawat si Lito na halatang napipiko na. Sa isip-isip niya, ngayong kasal na ang mga anak nila, kailangan pa rin nilang magpasensya upang hindi masira ang pagsasama ni na Edwin at Karen. Kinagabihan, matapos ang reception, umuwi rin si Aling Berta sa bahay nila dalang ilang supot ng natirang pagkain at isang maliit na bag kung saan niya nilagay ang mga sobrang nakuha mula sa money dance. Pagkapasok pa lang niya sa kwarto, agad niyang inilapag sa kama saka isa-isang binuksan. Nako, buti na lang talaga maraming nagbigay. Kahit papano, mababawi rin ang mga nagastos ko. Dahan-dahan niyang binilang ang makakapal na perang nasa loob ng mga sobre habang nakangiti mag-isa. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, bigla siyang napahawak sa sentido. Aray, bakit parang sumakit bigla ang ulo ko? Aray ko, Nung una, inakala niyang simpleng hilo lamang yun dahil sa pagod buong araw. Subalit habang tumatagal, mas lumalakas ang ugong sa loob ng tenga niya. Para bang may maliliit na insektong paikot-ikot at humuhuni sa loob mismo ng kanyang ulo. Napangiwi siya saka mabilis na tumayo para kumuha ng tubig ngunit muntik pa siyang matumba sa hilo. Mama, okay lang po ba kayo? ewan ko ba, parang biglang sumakit ang ulo ko eh. Tapos may kung anong tunog akong naririnig. Anong tunog? Parang, parang may mga bubuyog sa tenga ko. Baka napagod lang kayo buong araw. Kanina pa kayo walang tigil kakalakad eh. Saka baka nagutom kayo. Hindi eh, iba yung pakiramdam. Parang may gumagalaw sa loob ko. Bahagyang kinabahan si Karen habang pinapainom ng tubig ang kanyang ina. Namumutla ito at pawis na pawis kahit malamig naman ang hangin sa kwarto. Maya-maya pa, napaupo si Aling Berta habang mariing nakapikit at nakahawak sa magkabilang sentido. Hindi nagtagal, nagpaalam na ang bagong kasal para umuwi na sa maliit na bahay na itinayo nila. Kinabukasan, kumalat agad sa baryo na masama raw ang pakiramdam ni Aling Berta matapos ang kasal. May ilang pang nagbiro na baka raw napagod lang ito kakasingil sa mga tao buong maghapon. Ngunit pagsapit ng hapon, hindi pa rin nawawala ang matinding sakit ng ulo nito.
Samantala, nasa bahay naman nina Edwin sina Grace at Lito habang tinutulungan ang bagong kasal na ayusin ang mga natirang gamit mula sa reception. Oh, kumusta na yung mama mo, Karen? Sabi mo kagabi masama ang pakiramdam niya. Masakit pa rin daw po ang ulo niya hanggang ngayon. Hindi rin siya nakatulog kagabi kasi may naririnig pa rin daw siyang ugong sa tenga niya. Baka high blood lang yan. Kagabi pa naman, panay ang ikot niya tsaka ang init ng ulo niya sa mga supplier. Sabi ko nga, magpa-check up na siya pero ayaw naman po. Ang sabi niya baka napagod lang daw talaga siya. Pero kanina, natakot ako kasi bigla siyang nagsisigaw habang mag-isa sa kwarto. Bakit daw? May naramdaman daw siyang gumapang sa anit niya kahit wala namang insekto. Saglit na natahimik sina Grace at Lito matapos marinig yun. Hindi nila alam kung anong sasabihin dahil kahit sila nakaramdam ng kakaiba. Sa baryo nila, maraming kwento tungkol sa mga taong bigla na lamang nagkakasakit matapos makagawa ng hindi maganda sa kapwa. Ngunit ayaw muna nilang mag-isip ng kung ano-ano. Pagsapit ng gabi, mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Aling Berta. Habang nakahiga ito sa kama, paulit-ulit nitong kinakamot ang ulo at tenga na para bang may kung anong gumagalaw sa loob nito. Nandun naman si Karen para samahan ng ina dahil nga masama raw ang pakiramdam nito. Karen, Karen, pakitignan nga yung tenga ko. Bakit po? May kung anong umuhuni sa loob eh. Parang dumadami sila. Wala naman po akong makita, ma. Hindi mo ba naririnig? Ang lakas-lakas na oh. Ngunit kahit anong tingin ni Karen, wala naman siyang makita o marinig na kakaiba. Tanging si Aling Berta lamang ang tila pinahihirapan ng tunog na yun. Maya-maya pa, bigla itong napasigaw habang hawak ang ulo. Aray! Diyos ko! Parang may tumutusok sa loob ng ulo ko! Doon unang nakaramdam ng matinding takot si Karen para sa kanyang ina. At habang nakaupo siya sa gilid ng kama, hindi niya maiwasang maalala ang mga taong matagal nang nagalit kay Aling Berta dahil sa pera. Subalit pilit pa rin niyang inaalis sa isip niya ang posibilidad na may mas malalim at mas nakakatakot na dahilan sa likod ng biglaang pagkakasakit na yon. Nang sumunod na araw, pumunta sila sa doktor ngunit laking pagtataka nila nang wala naman daw problema sa katawan ni Aling Berta. Mama, subukan niyo munang matulog kahit saglit. Kanina pa kayo paikot-ikot dito sa sala. Lalo lang sasakit ang ulo niyo niyan. Paano ako makakatulog? Parang may humuhuni na naman sa tenga ko. Kanina pa palakas ng palakas. Parang may pukyutan sa loob ng ulo ko. Baka kailangan na talaga nating bumalik sa doktor. Wala ring silbi ang doktor na yun. Wala naman daw siya nakikita eh. Pero malinaw na malinaw sa akin yung naririnig ko. Ma, pinapraning niyo lang ang sarili niyo. Simula nung kasal, hindi na kayo nagpapahinga ng maayos. Hindi mo kasi nararamdaman tong sakit ko, Karen. Parang may gumagapang hanggang bato ko. Diyos ko! Halos isang linggo nang hindi maayos ang tulog ni Aling Berta. Araw-araw, lumalala ang kakaibang sakit na nararamdaman nito. Kung noong una, simpleng pananakit lamang ng ulo at ugong sa tenga. Ngayon, tila may kung anong gumagalaw sa ilalim ng anit niya. Minsan, bigla na lamang itong mapapasigaw sa sakit habang kinakamot ang ulo hanggang mamula ang balat nito. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala maging sina Edwin at Grace. Ngunit bukod sa sakit ng katawan, may isa pang bagay na lalong nagpapabigat sa pakiramdam ni Aling Berta. Tuwing sasapit ang gabi at tatahimik na ang buong bahay, mas lumalakas ang ugong sa loob ng tenga niya. At kasabay nun, pakiramdam niyang may malamig na hangin na dumadampi sa batok niya kahit sarado naman ang mga bintana. Kinagabihan, muling dinalaw ni na Edwin at Karen si Aling Berta matapos manggaling sa bahay ni na Grace at Lito. Pagpasok pa lamang nila sa sala,
Nadatnan nilang tahimik itong nakaupo habang tulala sa isang sulok. Ma, kumusta na ang pakiramdam niyo? Ganun pa rin. Mas masakit pa nga ang ulo ko ngayon kaysa kahapon eh. Uminom na po ba kayo ng gamot? Oo, pero parang wala namang epekto. Kanina nga habang nakapikit ako, parang may dumaan akong ano dito sa gilid ko. Baka kulang lang po kayo sa pahinga. Masyado rin kasi kayong na-stress sa kasal eh. Hindi simpleng stress to, Edwin. Pakiramdam ko, may kung anong masamang nangyayari sa katawan ko. Tahimik na nagkatingin na sina Edwin at Karen matapos marinig ang sinabi ni Aling Berta. Kahit si Edwin na pinipilit maging kalmado, nagsisimula ng mabahala sa itsura ng biyena niya. Namumutla ito, namamayat na at halatang ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos. Maya-maya pa, tumayo si Karen para kumuha ng tubig sa kusina. Subalit habang naglalakad siya pabalik sa sala, napansin niyang may hawak na maliit na supot si Aling Berta. Nang masilip niya yon, nakita niyang laman pala nito ang perang nakuha mula sa kasal. Mama, bakit niyo pa binibilang yan ng paulit-ulit? Magpahinga na muna kayo. Tinitignan ko lang kung kumpleto pa. Kanina niyo pa hawak yung pera. Hindi kasi ako mapakali. Pakiramdam ko, may kukuha nitong pera. Habang nagsasalita si Aling Berta, bigla itong napangiwi sa kamariing napahawak sa sentido. Kasunod nun, muli niyang narinig ang malakas na ugong sa tenga niya. Sa pagkakataong yon, tila mas malinaw ang tunog. Parang daan-daang insektong sabay-sabay na humuhuni sa loob ng ulo niya. Aray! Aray ko, Diyos ko! Ma, Bigla na lamang nabitiwan ni Aling Berta ang supot ng pera sa sahig. Kumalat agad ang mga perang papel habang mabilis nitong tinakpan ang magkabilang tenga. Patigilin mo sila! Ang ingay-ingay! Diyos ko! Nabibingi na ako sa sobrang ingay! ma, walang maingay. Wala akong naririnig. Ngunit tila wala nang naririnig si Aling Berta kundi ang humuhuning tunog sa loob ng ulo niya. Maya-maya pa, napaupo ito sa sahig habang nanginginig. Kinabukasan, habang namimili si Karen sa palengke, muli niyang naramdaman ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. May ilang matatandang biglang tumatahimik kapag napapadaan siya. May iba namang lihim na nagbubulungan habang nakatingin sa direksyon niya. Hindi niya man marinig ng buo ang usapan. Sapat na yon para lalo siyang kabahan. Habang pauwi siya, hindi niya maiwasang maalala ang mga bagay na minsang narinig niya noon tungkol sa kanyang ina. Mga kwento tungkol sa mga taong nakaaway nito dahil sa pera. Mga dating kaibigan na hindi na bumibisita sa kanila. Mga kamag-anak na matagal nang hindi kinakausap si Aling Berta matapos agawan sa mana. Ngunit may isang alaala ang pilit bumabalik sa isip niya. Nung bata pa siya, minsan niyang narinig ang matinding sigawan ng kanyang ina at ng isang matandang babae sa kabilang baryo. Hindi niya maalala ang buong usapan noon, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang galit sa mukha ng matanda habang paulit-ulit nitong sinasabing kinuha ni Aling Berta ang lupang hindi naman para dito. Makalipas lamang ang ilang buwan, matapos ang away na yun, nabalitaan nilang namatay ang matanda sa sama ng loob. Pagdating ni Karen sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Aling Berta sa kama habang tulala. Mas namumutla ito ngayon kaysa mga nakaraang araw. Ma, may gusto po sana akong itanong. Oh, ano ba yon? Naalala niyo pa po ba yung matandang nakaaway niyo noon dahil sa lupa? Biglang natigilan si Aling Berta. Matapos marinig ang tanong ng anak niya, dahan-dahan itong napatingin kay Karen habang halatang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit mo na itanong yon? May mga naririnig lang po ako sa baryo. Ay, hayaan mo na yung mga chismis ng tao. Totoo po bang nawalan siya ng bahay noon? Tahimik lamang si Aling Berta habang mahigpit na napapahawak sa kumot.
Ilang segundo rin itong hindi nakasagot. Ma, ano ma? Hindi ko kasalanan kung mahina siyang dumiskarte sa buhay. Pero totoo po bang may sumpa raw siyang sinabi bago siya namatay? Biglang napatingin si Aling Berta sa anak na parang may biglang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Maya-maya pa, muli nitong narinig ang ugong sa loob ng tenga niya. Subalit sa pagkakataong yon, tila may kasabay ng mahinang bulong na hindi niya maintindihan. Napahawak siya agad sa ulo habang nanginginig. Tumigil ka! Ma, Tumigil kayo! Kasabay nun, bigla na namang sumigaw si Aling Berta habang mariing hawak ang ulo niya. At sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang sakit nito, tunay na natakot si Karen na baka hindi na simpleng karamdaman lamang ang nangyayari sa kanyang ina. natatakot na ako ma. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa inyo. May naririnig na naman kasi ako. Parang may bumubulong sa tenga ko. Paulit-ulit lang. Anong sinasabi ma? Hindi ko madala. Na hindi ko daw madadala ang pera sa hukay. Halos ilang linggo nang hindi maayos ang kalagayan ni Aling Berta. Payat na ito at halos hindi na lumalabas ng bahay. Kumalat na rin sa buong baryo ang balitang may kakaibang sakit itong hindi maipaliwanag ng doktor. May ilan ang nagsasabi na baka napagod lamang ito sa stress ng kasal ngunit mas marami ang naniniwala na may mas malalim na dahilan sa likod ng nangyayari rito. Lalo na nang magsimulang magkaroon ng maitim na marka sa mga braso at batok nito kahit wala naman itong tama o sugat. Tuwing gabi, lalo ring lumalala ang ugong sa tenga ni Aling Berta. Minsan, napapasigaw ito habang hawak ang ulo at paulit-ulit na sinasabing patahimikin ang mga naririnig niya. Dahil dito, halos hindi na rin makatulog si Karen sa kakabantay sa ina. Kinabukasan, dumating sina Edwin, Grace at Lito sa bahay ni Aling Berta matapos silang tawagan ni Karen. Pagpasok pa lamang nila, agad napansin ni Grace ang malaking ipinayat ng balae niya. Malayo ito sa dating maingay at palaging maayos manamit na Aling Berta na nakilala nila noon. Berta, kumusta na ang pakiramdam mo? Ganon pa rin, Grace. Parang may bumubutas sa ulo ko araw-araw. Hindi ko maintindihan. Pero hirap na ako. Nagpatingin ka na ba ulit, balae? Ayaw na nga po niyang bumalik sa doktor. Sinasabi niya, wala rin daw pong mangyayari. Ma, baka kailangan na talaga nating humingi ng tulong sa iba. Saglit na natahimik ang buong sala. Alam nilang lahat kung anong ibig sabihin ni Edwin ngunit walang gustong maunang magsabi nito ng deretsahan. Sa baryo nila, kapag hindi maipaliwanag ng doktor ang isang sakit, marami agad ang nag-iisip tungkol sa barang o sumpa. Maya-maya pa, biglang napahawak si Aling Berta sa sentido habang napapapikit sa sakit. Ayan na naman. Nandyan na naman sila. Mama, Ang lakas, Diyos ko. Diyos ko, patahimikin niyo po sila. Napahawak agad si Karen sa ina habang tahimik namang nakatingin sina Grace at Lito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng awa si Grace kay Aling Berta sa kabila ng lahat ng ginawa nito sa kanila noon. Kinagabihan, habang nagpapahingang lahat, tahimik na nakaupo si Aling Berta sa gilid ng kama habang nakatingin sa maliit na kabinet kung saan niya itinago ang perang galing sa kasal. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang tumayo at binuksan yon. Ngunit pagpasok pa lamang ng kamay niya sa loob, bigla siyang natigilan. Basang-basa ang mga perang papel. Ha? Paano nangyari to? Mabilis niyang inilabas sa mga pera ngunit lalo siyang nanginig nang mapansin niyang may mapupulang mantsa ang ilan dito na tila dugo. Kasabay nun, muli niyang narinig ang mahinang ugong sa tenga niya. Ngunit sa pagkakataong yon,
mas malinaw ang bulong. Isauli mo! Bigla siyang napasigaw at nabitiwan ng pera sa sahig. Dahil sa sigaw niya, mabilis na pumasok sina Karen at Edwin sa kwarto. Mama, ano na naman po ito? Yung pera! Yung pera! Napatingin sina Karen at Edwin sa nagkalat na pera sa sahig ngunit wala silang makitang kakaiba rito. Nanginginig na napaupo si Aling Berta habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha niya. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang sakit niya, tuluyan ng nabasag ang matigas niyang pag-uugali. Pagod na ako. Ayoko na. Mama, Hindi ko na kaya. Gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Sino? Yung matanda. Tahimik na nagkatinginan sina Grace at Lito habang nanginginig na nagsasalita si Aling Berta. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos paulit-ulit niyang sinasabing hindi ko raw madadala ang perang pinagdadamot ko. Tuluyan ang napaiyak si Karen habang nakatingin sa ina. Ngayon niya lamang ito nakitang ganito kahina at takot. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nagsimulang magbago si Aling Berta. Isang umaga, ginulat niya si Karen nang ipalabas niya ang ilang lumang dokumento, alahas at perang matagal niyang itinago. Mama, bakit niyo nilalabas ang lahat ng yan? May mga bagay akong kailangang isauli. Hindi na kumontra si Karen. Tahimik lamang niya itong sinamahan habang isa-isang pinupuntahan ni Aling Berta ang ilang taong matagal niyang nakaaway dahil sa pera. May perang ibinalik, may lupang isinuko, may utang na binayaran matapos ang maraming taon. Hindi agad nawala ang sakit niya ngunit napansin ni Karen na unti-unting humihina ang ugong sa tenga nito habang ginagawa niya yun. Ngunit ang pinakamahirap para kay Aling Berta, ang pagpunta sa bahay ni na Grace at Lito. Tahimik siyang nakatayo sa tapat ng bahay, habang nanginginig ang mga kamay. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ni na Grace at Lito. Oh, Berta, Grace, Lito, patawarin niyo ko. Tahimik lamang ang mag-asawa habang nagpapatuloy sa pagsasalita si Aling Bertang maluha-luha. Patawarin niyo ko sa lahat ng kahihiyan at paniningil na ginawa ko sa inyo. Sa sobrang pagkagahaman ko sa pera, hindi ko na nakita kung gaano ko kayo nasasaktan noon. Berta, Pati kay Edwin. Patawad. Pinabigat ko ang pagsisimula niyong mag-asawa. At sa iyo, Karen, patawad, anak. Hindi ako naging mabuting ina. tuluyan nang napaiyak si Karen habang yumayakap sa ina. Samantalang si Edwin naman, tahimik lamang na nakayuko. Maya-maya pa, lumapit si Grace kay Aling Berta at marahang hinawakan ang nanginginig nitong kamay. ang importante ngayon, nagsisisi ka na, balae. Tuluyan ng napahagulgol si Aling Berta sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Lumipas pa ang ilang linggo at unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Aling Berta. Hindi man agad nawala ang lahat ng sakit niya, bihira niya nang marinig ang ugong sa tenga. Nagsimula na rin siyang matulog ng maayos sa gabi. Samantala, tahimik ngunit masaya namang nagsimula ng simpleng buhay mag-asawa sina Edwin at Karen. Wala mang marangyang bahay o mamahaling gamit, naging payapa naman ang pagsasama nila. At doon tuluyang naintindihan ni Aling Berta na ang perang buong buhay niyang ipinaglaban at ipinagdamot, walang halaga kung kapalit naman ito ang pagkawala ng respeto, pamilya, at katahimikan ng sariling konsensya. Wakas! O
O ayan, nakatapos na naman tayo ng isang magandang kwento. Palambing naman ulit. Paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Eto sila sa mga anime. Medyo nakakarami na tayo sa mga nandito. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Tapos i-comment nyo kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Trivia time ulit sa career ko. Sa mga nanay at tatay dyan at sa inyong mga nanonood, kilala nyo ba si Nicolas Cage? National Treasure, Gone in 60 Seconds, Face Off, ilan lang yan sa mga sikat na Hollywood films niya. Ako ang nagboses sa kanya sa Tagalized version niyan dito sa Pilipinas. Sa mga susunod na upload natin, mas marami pa akong trivia para sa inyo. Sa ngayon, shoutout muna tayo. Shoutout kay Mama Jeng Paraboles ng California, USA. Shoutout kay Bombom ng Bombites ng Sampaloc, Manila. Pati kina Bebe Jillian at Jam. Kay Tanod Potpot Mailas. Chantal Place. Aisa Sangutan. Johnny Suniga. It's Me Bicolana. Lady Dam. Dorang Layas. Ronald Bel Sabahado. Melornel Mendoza. Gio Padlan. Mel D. Betty Rufino. Ruby Rose Bautista. Johnny Midnight, Johan, I'm Black, Boots Pangan, Tessa Tienza, Karen Chanel, Light Workers, Mirna Alfaro, hi din po sa mister nyo, Dulce Mai ng Nagoya, Japan, Arlene Almo, Lady Dam, Jade and Ravel, Nene Parabas, Marley, Chicks Rosario, Al San Jose, Serica, Geraldine Lunga, Assorted Love Hurts, Pamela Allen, Lisa Takada, yes, ako rin po si Dakilang Crisanto, at Cute Survivor. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!